At bago tayo tinig ng pangalaman sa buwan buong bati ang sa mapagpalang araw po sa ating kapatid sa Panginoon. At ako ay nagpapasalamat sa Like, buhay, share, subscribe. sa gabayang pag-ingat niya po ng aking pamilya. Sa nakalipas na mga linggo, napakabuti ng Diyos. Wala naman po nagkasakit at wala rin po nagutom. Ang lahat po ay sapat. Amen. Dahil po yung sa kaputihan po ng ating Panginoon Diyos na po. So, sa aking buhay, salamat din po sa Diyos. Ito ay narinig niya na po lahat. Na ito niyo na bangalipin na simula pa ng 2015 ay wala nang trabaho. Pero sa kabutihan at habag ng Diyos, hindi na po nagkukulang. Ako po ay tinubuhay ng Diyos sa pamagitan po ng aking mga anak. Napakabuti po ng Panginoon. Kailanman ay hindi po siya nagkukulang sa lahat ng bagay. Tayo po ay makinig na salita ng Diyos. Kinanya ko lahat ng may Bible na makipagbukas pa sa akin sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 11. Sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatakbo. Pumanap kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatakbo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humingi sa kanya. Amen. Yan po ang pangako po ng Diyos. Amen. Sa ating mga buhay, marami tayong naranasan habang tayo ay lumalakad, naglalakbay sa buhay nito. Amen. At marami tayong kinakipuno sa lahat ng bagay sa ating mga buhay habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya po kung tayo po ay nakaranas ng anumang mga kahirapan ng buhay, mga sakit at karamdaman, mga kaguluhan ng buhay, ang sabi po, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sa ating mga buhay, alam po natin wala tayong kakayanan, ngayon wala tayong kapangyarihan upang mabigyan ng solusyon. And then, ang lahat ng mga problema at suliranin sa ating mga buhay. Maliban, katukin po natin ang puso ng Diyos, katukin po natin na may buong pagsamo, pagpakumbaba sa ating mga buhay. Amen. At kapag nakita po yan ng Diyos, na tayo kumakatot sa kanyang puso, naroon na maipakita natin sa Diyos na buhay na tayo ay lumuluha. Amen. Sa ating pagkatok, para sa kanya ng tulong. Alam niyo po na bubuksan po ng Diyos ang kanyang puso at dinigin po niya lahat po ng ating hiningin sa Panginoon. Kaya sabi niya, humingi kayo at kayo'y binigyan. Amen. Kaya po, kung nakikita po ng Diyos ng ating mga pagdatot sa Panginoon ay buong pusong pagpakumbaba at nagsusumamo sa Kanya. Tunay nga na lahat ng ating hingin sa Panginoon, ito po ay Kanya pong diringgin at ibigay po sa atin ang ating mga hingin. Amen. Kaya po, sabi po sa susunod, humanap kayo at kayo'y magkakatakbo. Amen. Sa ating mga buhay, marami tayong naranasan. Mga nabigatan, sinataramdaman, kaguluhan sa ating mga tahanan. Wala po tayo ibang mahanapin, kundi ang Panginoong Diyos. Na siyang may kakayanan at kapangyarihan na magbigay ng solusyon sa lahat ng bagay na nasa atin. Huwag natin hahanapin kung sinong tao, mga presidente o mga dahigan ng mga tao. Amen. Para yung hingin. Amen. Ang may solusyon ng ating mga problema at mga suliranin. Amen. Huwag po natin hanapin sa sino mga tao, ay kumari kayo yung mga kumari. Amen. Sa ating mga kaibigan, mga kapatid, huwag po natin doon hanapin. Sapagkat ang lahat ay walang kakayanan upang masolusyonan ang lahat ng bagay ng mga problemang mayroon ka. Maliban sa Diyos na buhay na yung ginawagan yung kinatok,
Yun po ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating mga problema at suliranin. Wala po tayong hanapin, kundi na isang pangalan, ang Panginoong Hesus lamang, sapagkat siya may kapangyarihan. Kaya ibigay sa iyo ang lahat ng bagay na iyong hiningi ayon sa kanyang kalooban. Amen. Kaya po huwag na natin hanapin, kung sa sino-sino man, sa mga tanyag na tao. Huwag kumapit tayo sa ating Panginoon Diyos na buhay na may kakayanan na maggawa ng lahat ng bagay na mabuti para sa iyo. Kung ikaw ay tumatong na may buong pagsusumalo, sisigurado rin Diyos sa iyong mga buhay na kayo diringin ng Diyos at ang iyong mga pagsarong paghingi, yun po ay tutugunin ng Panginoon. Sa kahirapan ng buhay, sa kagitan, Christian, ano man ang nakagulo sa ating tahanan, huwag tayo kumapit kung sino-sino man, sapagkat sinabi ng Jeremiah, Kapitulo 13, versikulo 11, ang buksan po natin. Ang sabi po dito, kung paano kumakapit sa katawan ng tao ang nalipan loob, gayon na ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Huda na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayo'y papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin. Ito po ang nais at ibig ng Diyos. Kung tayo sa oras na ito, sa pagsundan sa Panginoon, dumarating tayo kahirapan na buhay sa kitang karamdaman, kaguluhan ng ating tahanan, wala pa tayong ibang lalapitan, wala tayong pagkakapitan, kundi ang Panginoon Diyos na nangangako. Amen. Dahil siya magbibigay ng solusyon sa lahat ng bagay na mayroon ka. Amen. Sa lahat ng kaguluhan, huwag tayo kumapit na kung sino-sino, kundi sa ating Panginoon Diyos. Kumapit daw po tayo ng mahigpit sa Kanya. Sapagkat siya lamang may kapangyarihan magbigay ng solusyon sa lahat ng mga bigat at suliranin. Anong sabi sa ating tanawin? Kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Amen. Di ba? Ipaglaban ang katotohanan. Kumapit sa Diyos ang mahigpit na mahigpit, ang huwag kung sino-sino na walang kakayanan para masolusyonan ng mga problema sa mga sakit at karamdaman kung isang Diyos ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya po ang sabi, balik tayo sa Mateo. Bibigyan ba ninyo ng matuwang inyong anak kapag siya ay humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya ay humingi ng isda? Amen. Ito po ang mabuting gawin ng Diyos sa lahat ng lumalapit na may pagsusumamo at humingi ng tulong sa Panginoon. Bibigyan kayo ng mabuting bagay ng Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, kaya kayang i-grace sa iyo ay mabuti rin. Amen. Amen. Huwag tayong magtiwala sa mga taong may hangganan, ang buhay at kapangyarihan. Kundi magtiwala tayo sa Diyos na may kapangyarihan. Amen. Kaya kung sa ating mga buhay sa panahon na ito, tayo ay maraming dinaranas. Sabi ko na nga po kanina, marami tayong mga laban sa buhay. Pero ano ang sinasabi ng Diyos na nagbukas ng kanyang puso para sa ating lahat? At sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na hirapan lubha sa iyong magpasanin, at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Amen. May sumalit ka sa buhay ng Diyos sa tahan mo. Lumapit ka sa ating Panginoon Kristo at bigyan nila ng solusyon. Mayroon ka sa kitang karamdaman, pagpapamihin ka ng pagpapahingay ka ng Diyos sa buhay. Pag-agalin ka sa kitang karamdaman. Kung kulang ka sa pinsyal. Amen. Bibigyan ka ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Yan ang gagawin ng Diyos. Mabuting bagay, sa lahat ng lumalapit sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, kung mayroon kang mga bigat sa buhay, lumapit ka lang sa Panginoon Hesus at bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Amen. Amen. Ano bang kaguluhan sa tahanan mo? Walang pagkakasundo-sundo sa ating mga anak? Amen. Kagaya-kanya sila ng lakad. Wala tayong hindi kayang gawa ng solusyon ng tayo. Ang magkagawa mo lang ng solusyon dyan ay ang Panginoong Diyos. Kaya sa panahon ng kaguluhan ng ating tahanan, hindi tayo
tayo magkasundo. Ang ating mga anak, ang ating pamilya, kanya-kanya naglakad. Hindi natin sila kayang baguhin. Magtiwala ka sa Diyos. Sabi ng tayo ng Isos, lumad ka sa sakit. At binigyan kita ng kapahingahan. Alam niyo po na mabuti ang Diyos, paano tayo Panginoon. Amen. Kaya ayaw na nakikita niya tayo na naghihirap. Amen. Sa buhay ng tao lang pananampalataya sa Diyos, ang gabi, ang araw, ginagawang gabi. Amen. Ang gabi, ginagawang araw. Amen. Sunsod sa pagkahanap buhay, talagang balisan-balisan. Nangyari ko sa akin buhay na mga wala pa sa Panginoon. Bago ko nakalapit ng 2015, at yan, tinawag ko ng Panginoon. Grabe ang aming naranasan. Kung nakita nyo na yung nakasaksi sa aking buhay, nung nagsimula akong tawagin ng Diyos, ang itsura ko ay hindi ganito. Bayad na bayad ko ako, tuyok na tuyok. Pero nakita ko yan ng Diyos ang aming kahirapan sa aking naranasan. Ako tinawag ng Diyos at ang sabi sa akin, lumapit ka at bibigyan kita ng kapahingahan. Alam niyo po, sinurot ko yun. At ako tinawag ng Diyos, wala nang pag-aalunin pa. Amen. Bagaman sa simula ay patago-tago pa ako. Kapag nagpapayagulas tayo sila pastora sa akin, kakulis na, kapag sa kabilang dito. Amen. Pero dahil pinili ka rin, tinawag ka rin, dahil gusto na magpapahinga ka, wala akong magagawa, magpapahinga ka. Panginoon. Ito po ang bigyan ko ng akin, walang tinawag ako ng Diyos. Amen. Kung nakaupo ko, sa pislang nga ako nakaupo eh. Amen. Dahil tinawag ako ng Diyos, dahil gusto niya akong papahinga, hindi ako nakaalis. Hanggang ngayon. Amen. Ito na ang sinasabi ni Bransanin. Simula nung siya'y tinawag ng Panginoon, hanggang ngayon ay wala po siyang absent sa pagsamba. Ngayon din po ang ginawa ng Diyos sa buhay. Amen. Hanggang ngayon pinaglalaban ko ang araw ng papapahinga. Dahil alam ko, nagulang ang tinigyan ng Diyos ng kapahingahan. Kapag ako'y nasa protisa ng Panginoon, kakalimutan ko yung kabigat sa buhay na nasa rin mga alalahanin, sapagkat ang Diyos ko ang nasa ating puso. Yan po ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kung gusto nyo magpahinga, huwag gusto kayo kumare. Huwag nyo kayo kumare. Huwag nyo sa ating mga boyfriend, sa ating mga girlfriend na may hangganan, ang may tutulong nakakalakad at kasiyahan sa buhay. Pero, kung sa Diyos mahanapin yan, sabi lang ng awit, Kapitulo 37, versikulo 4, unite yourself and the Lord, and He will give you the desire of your heart. Hanapin mo sa isang kaligayahan sa panahon ng kagatan at ng nararanasan. Amen. Amen. At ang iyong mga hinihiling ng puso mo, mga pinaplano mo, amen, ibibigay po ng Diyos yan sa inyo. Amen. Amen. Jeremiah, ano sinasabi? Jeremiah, basahin ka po natin. Jeremiah, kapitulo 28, ay 20 pala, versikulo 11. Sapagkat pati kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y planong maglulunod sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen. Kaya kung sundin po natin ang Panginoon, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating paplanuhin, mga negosyo, trabaho, kapag-aaral, ipagkatiwala sa Diyos yan. Amen. At Diyos po ang pagpaplanuhin natin sa ating mga buhay, sapagkat ang Diyos po ang nagplano sa ating mga buhay, kaya ang tagumpay mo. Amen. Sapagkat kung tayo magplano sa ating mga sarili, kung minsan, nagkakamali tayo at naging dahilan para tayo ay mabigo. Sa lahat ng bagay, kapag hindi natin kasama ang Diyos, matibigo po tayo. Pero kung hayaan natin ang Diyos magplano sa ating mga buhay, tiyak po, amen, nalaroon po ang katagumpayan sa ating mga buhay. Amen. Amen. Kaya po, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga buhay. Sabi po ng aklat ng mga awit na kung kayo ay may suluranin, no, ipabayan natin sa Panginoon. No, ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Kapag po ang Diyos po ay tumutulong po yan, no, na wala pong panunumbat,
Amen. Ang Diyos po, tulong tayo sa kaalaman, tayo pong kayong mga kabataan na nag-aaral, kung nahihirapan kayo sa pag-aaral nyo. Amen. Sa Diyos po kayo lumaki. Amen. Sapagkat sinasabi ng Santiago 1, na ang Diyos po ay nagbibigay. Amen. At hindi po siya nanunumbat. Basahin na po natin. Sabi po lang ang ilan po ng Santiago, Kapitulo 1, verse 20 po, 5 pala. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Amen. Kung kulang po tayo sa karunungan, nahirapan po tayo mag-aral, pero po tayo mga exam na pilitin pagdating kurang pasukan, humingi po tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay nagbibigay ng sagana at hindi po siya nanunumbat. Hindi po yan katulad ng tao na kung nagbibigay, amen, pagdating ng panahon, may mamarinig ka magsubat. Pero sa Diyos, ipagkatiwala mo ang iyong buhay at ang bagay sa iyo ay bibigyan ka ng Panginoon na wala pong panahon. Amen. Amen. Kaya po sa lahat ng bagay, sabi lang, Jeremiah 13:11, kumapit ka lang sa kanyang mahigpit na may mahigpit. Yan po ang pangako po ng Panginoon. At kapag nakita ng Diyos na sa kanya ka kumapit ng mahigpit at dinalat mo lahat ng mga bigat mo na mo sa buhay, kailangan ng mga sikat at karamdaman, depression, oppression. Amen. Ipinapangako sa iyo ng Diyos at kumapit ka ng kumapit sa kanyang mahigpit na higpit. Sabi ng Hebreo 35, hindi kita iiwan ni papabayaan. Amen. Kapag kumapit. Amen. Palapaka po natin ng Panginoon at yan po ang kanyang mga pangako. Amen. Natinay ko na po ang mic sa susunod tayo sa ikapaghamdog sa Bible Sister Elizabeth Laronia.